Ayan, kung hindi na makakapasok yung iba, yung classmates sa first link, pakisabi na lang na mag-join sa second link. Okay, so let's start. Marlon, are you ready? So let's start with a prayer. So let's bow our head and let's pray. Wala atang sounds. Hindi nagpi-play ang ating prayer and announcement. Okay? Sige, so siguro class, next meeting, siguro mag-a-assign na lang ako ng mag-lead ng prayer, no? Para hindi na tayo magpi-play ng video para tawag dyan, live na yung prayer natin, ha? So, tonight, hindi muna tayo mag-quiz. So, ginansel ko yung quiz, hindi ko na sinabi sa inyo. Siguro nakapag-ready kayo, nakapag-review kayo, pero i-move natin yon next meeting. Okay? So, yung quiz natin, yung short quiz natin, next meeting na lang para tonight, makasingit pa tayo ng isang topic. Okay? So, ayan. So, yung prayer natin, siguro mag-a-assign ako per section. Siguro mag-start tayo sa section ko, St. Maurice. Next meeting. Next meeting na lang. Okay? Tapos, sunod-sunod na yung mga section. So, siguro sa GC na lang ako or sa FB page na lang. Kung meron na sa inyo ang gustong mauna, mag-lead ng prayer. May nag-raise ng hand. Yan na ba yon? Si Aljun Avelino. Parang galing to sa ibang section. Sige, so St. Maurice na lang muna. Next meeting, pag-usapan na lang sa GC. Since section ko naman yon, advisory class ko naman yon. Okay, so proceed na tayo sa ating lesson. So, siningit ko lang itong lesson na to. Actually, part pa rin siya ng lesson 2. Pero, this is our third topic for the first quarter ng ating first semester. Okay? So, yung ating first output dun sa first topic natin. So, kasi may mga nagpi-PM pa sa akin kung pwede pa raw humabol. Okay, sige, habol kayo hanggat hindi tayo nag-quiz. So, this week, sige, yung mga hindi pa nakakapag-send sa mga class leaders, i-send na for the last chance ninyo para ma-upload ng inyong mga leader doon sa drive. Kasi lahat po nandoon na. So, kung sino pa yung gusto humabol, sige po, habol kayo. Okay? So, hindi ko na i-open yung camera ko, ha? Kasi medyo
sagabal sa ating connection para dire-diretso rin tayo, hindi ako mapuputol. Okay, so our kaugtong ng lesson 2, para third topic na ito, which is developing the whole person. Okay, so next slide. At the end of this lesson, you will be able to evaluate your own thoughts, feelings, and behaviors, and show the connections between the thoughts, feelings, and behaviors in actual life situations. Diba, sinabi ko nga sa inyo last time, itong subject natin na to, so ito yung actual life, yung nangyayari sa atin sa totoong buhay. Okay? So, next. Ayan, what is the first thing? So before we proceed, gusto ko muna kayong tanungin, what is the first thing that comes to your mind when you think about being teenager? May mga teenager ba dito? Marami, di ba? Marami ako halos na estudyante sa ALS na ako rin ngayon, ng mga teenager. And I know, yung mga galing sa ibang sections, no? Marami ring mga teenager. Ano ba yung age para masasabi natin na teenager ka? Anyone? Anong age muna? Yung 13 po. 13, 14, 15. Yes, ayan, 13 16. hanggang 19. Teenager start po. 13. Okay, 13, lahat ng may teen sa dulo. Okay, so yan yung, siguro konti na lang, no? Kasi halos lahat din ng mga nag-ALS, medyo may edad na, 20s, no? And 30s. So, yan yung mga sagot ninyo. Babasahin ko na lang siguro para hindi rin tayo medyo magtagal. Sabi dito, Yes. curious. Okay, curious. Exactly. Curious sa mga bagay-bagay. Ano pa? Mayroon din ditong insecurities. Bata pa lang, no? Nai-insecure na. Saan? What do you mean, Jude? Saan kaya nai-insecure pag teenager? Tingin ninyo. Ano-ano yung mga insecurities kaya nung mga kabataan? Lahat naman tayo duman dyan. Self, yes. Body, ayan. Unang-una, yung ating, yan, yung physical na pangangatawan. Being conscious about self, yes. Halos pare-parehas kayo ng sagot. In short, diba? So, bata pa lang pala, teenager pa lang, no? Masyado ng curious or masyado ng insecure sa kanyang physical appearance. Okay, next slide. There are various elements involved. Ayan, thank you sa mga answers ninyo, ha? Involved in the holistic development of an individual. Ano ba yung holistic pag sinabi natin? Pa-next slide nga po. Ayan, so pwede bang pakibasa? Anyone? Kung kaya niyong mag-open ng cam, open kayo, ha, para di man naka-open yung cam ko, nakikita ko yung mga faces ninyo. Yes, Ira Ibanez. Yes, good evening po, ma'am. Holistic development, the process of self-actualization and learning that combines an individual's mental, physical, social, emotional, and spiritual growth. Yan, that's it. Okay, so pag sinabi natin holistic, yung kabuuan natin ng teenager natin, ng 20s na, 30s na, as individual. Okay, nandun na yung mental, yung physical, yung social, emotional, and spiritual growth or development ng isang tao. Doon nadaanan naman natin yan last topic, di ba? Yung mga aspects na yan, yung mga aspect ng self natin. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, lahat yan, sa bawat lesson natin, sa bawat topic natin, dadaanan natin
yung mga terms na yan, mental, physical, social, emotional, and spiritual, as we go on dito sa subject na to. So that's the holistic development. Next. Thank you, Ira. Aspects of in a holistic development. Ano-ano yung mga yon? Yun yung binasa ni Ira or Ira? Ira Ibanez. So first, Ira po, ma'am. Ira, physiological development. Ito yung rapid body growth, hair growth, muscle modification. Yun yung sinabi nyo kanina. Diba? Saan ba nagiging curious yung mga teenager? Unang-una, sa kanilang, saan ba sila nai-insecure? Nagiging curious sa kanilang physical growth or development. Okay, that's physiological development. The changes are preparing you to become physically capable of biological reproduction. Okay, physical na katangian in Tagalog. Next. Cognitive development. Pag sinabing cognitive, ano yun? It talks about, any answer? Yes, Selena? Ano pa yung ibang word pag sinabi natin cognitive? Meron ba kayo naiisip synonym ng cognitive? Sige, pwede niyong i-chat sa chat box yung mga answer nyo. One word na naiisip nyo na synonym ng cognitive. Curiosity pa rin, mental development, mental. Okay, pag sinabi natin cognitive, it's about brain. Okay, the brain continues to develop. You're beginning to think about thinking. Pwede rin yan, okay? Thinking about brain from concrete to abstract terms and be able to conceptualize theoretical ideas. Okay, so sabing cognitive, it's about kung ano yung nasa utak natin sa pag-iisip natin, mental, tama yon, mental, and about, sabi ko kanina, thinking. Okay? Yun nga yung nag-iisip ka na from concrete to abstract, di ba, nagde-develop, kumbaga, kung dati, ganito lang mag-isip, ito lang kayang isipin ng utak natin, pero ngayon, di ba, nakikita ninyo kung gaano na ka-broad yung kayang isipin natin as human being. Problems are now being evaluated logically and scientifically. Okay, one term din yan, yung scientifically. Papasok yan sa cognitive development. Okay, next. Parang may mga hindi nakaka-join sa link. May mga chat ba sila? Na-accommodate ba natin lahat? May mga hindi ba maka-join sa link? Mga GC ninyo? Sabi na lang sa second link ha, mag-join kasi parang puno na tong first link natin. Okay? So, ayan. Physiological development, parang kanina pa to na changes in the emotions, feelings, moods, and manner of thinking. Ay, parang sa ano na to, sa cognitive. Ongoing establishment of strongly held beliefs, values, and goals in life. Okay, mali lang yung slide ko ha. That's cognitive development na. Okay, next. So, social development, ako na magbabasa, you begin to rely more on your friends or peer groups for support than on your family. Di ba napagdaanan natin yan? Di ba yung teenager pa lang tayo, parang mas nakadepende tayo or mas dikit tayo ng dikit, mas sinasamahan natin yung social natin
mas malaki yung percent na nasa friends, di ba? Best friend or yung peer group, may mga friendships, mga besties, di ba? Than kesa sa family. Kesa sa kapatid mo, mas nakakapagsabi ka pa ng secrets mo, ng mga pinagdadaanan mo everyday, sa mga nakakasama mo sa school, di ba? Sa labas, o sa mga tropa mo. Tama ba? Agree ba kayo? Mag-thumbs up nga yung mga nag-a-agree dyan. Or may iba naman na kahit na ganun yung normal yun sa mga teenager, yung iba talagang family-oriented, no? Kasi may kilala akong gano'n na kahit na dumaan siya sa pagiging teenager niya, siguro depende na rin kung paano siya palakihin sa family, no? Kung paano siya anuhin ng parents niya na dapat muna tayo dito sa loob ng house, kung paano tayo maging open, di ba? Pero malaki yung percentage. May pag-aaral kasi dyan na parang mas malaki yung percentage na yung teenager ay mas dependent, di ba? Or mas dependent sila sa kaibigan than sa family. Yun, naghahanap ng attention sa friends na minsan hindi talaga nila nahanap sa loob ng pamilya. So, gusto kong makarinig ng any sharing, short sharing lang about dyan sa experience na yan sa social development natin. Sino kayang meron ba? May gusto bang mag-ano? Kasi mukhang may mga chat sa chat box. Anyone? Sabi ni John Paul, as an introvert person, medyo disagree ako. Why? Why, John Paul? Advance mag-isip. Yes, Marlon Cabiles. Hello, yes, Marlon. Nag-release ka. Yes, sige. Go, Marlon. Tapos na ba? Parang nawala yung connection ko doon. Salita na ba si Marlon? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa. Sige, may gusto bang sabihin? Yes, John Paul, please. Para di ka na mahirapang mag-chat, you can unmute your microphone. John Paul. For me po, ma'am, mas prepare ko po kasi yung nakasuluhin na lang yung personal problems ko kaysa po ikwento sa iba, sa kaibigan o sa pamilya po. Oh, yes. Actually, yung sabi niya na siya ay introvert. Diba? May mga ganun din. Actually, madadaanan natin yan. Extrovert, introvert type of person. Okay? May mga ganun talagang kabataan. Pero alam nyo, parang mas na-experience ko yan, yung pagiging introvert ko. I mean, tawag doon, yung ganung type ng person, mas na-realize ko na ganun pala ako. Ngayong, medyo tumatanda na ako, yung hindi na ako teenager, nasa 20 na, papunta lang ng 30. Parang gusto mo na lang na ikaw na lang, sarili mo na lang, na hindi na nila malalaman, di ba, na iba, parang self mo na lang. Yes, Jerine Ann. Gusto kong sabihin, Jerine? Ira? Yes. Dami nagtataas ng kamay eh. Yes, Ira Ibanez. Yes, ma'am. Ma'am, para po sa akin, hindi naman po masamang mag-rely sa friends or group of friends as long as ang intention nito ay nagiging maganda ang hatid sa'yo.
Pero kung hindi naman po, siguro matuto rin tayo mag-limit sa mga sarili natin or choose a friend talaga na as in dadalhin ka sa mabuting landas o sa magandang bagay. Yes, exactly. Yan dapat yung matutunan ng mga teenager ngayon, no? Na piliin nila yung mga kung saan sila nagre-rely, 'di ba? Kasi minsan nabubulagan yung mga kabataan ngayon na minsanan lang na ito yung gawin sa kanila, parang tingin nila sobrang bait na, or dalhin na sila sa mabuti lagi, 'di ba? Yun pala, hindi pala maganda yung intensyon or tawag doon, bad influence pala sa kanila. Okay, thank you, Ira. Yes, Aljon, may sabihin ka, Aljon Avelino. Sorry kung hindi ko nakikita yung ibang nag-raise hand, ha. Siguro mag-unmute na lang ng microphone pag hindi ko na, ano. Aljon, may sabihin ka, Raven. Yes, Aljon. Alam mo kasi Yes, ma'am. mas maganda na po yung mag-open ka sa friends about sa kaysa sa pamilya kasi po yung friends minsan nakakaintindi, minsan nakaka-realize kung sa family naman po minsan may medyo sablay tapos parang kukutsain ka pa, hindi na magaya sa friends na andyan pero yun na lang po. Mas masyadong Okay, pero wag natin kakalimutan ha na sa huli, 'di ba? Kahit na minsan siguro nagiging judgmental yung mga family members natin kung ganun man, 'di ba? Pero wag natin kakalimutan na isa sila sa mga kakampi natin. 'Di ba? If ever na dumating tayo sa alanganin in the end, 'di ba? Sila yung malalapitan natin. Okay, siguro may mga judgment man sa umpisa. Pero sila yung tao na hindi kayo titiis or pababayaan. Diba? Ano man yung mangyari. Yes, Raven. Kanina pa naka-raise hand si Raven. Thank you, Aljun. Raven, may sabihin. Ma'am, para sa akin, mas una kong pagsasabihan yung pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, siya yung makakatulong sa akin at makakaintindi sa akin. Kasi may mga kaibigan na pag nagsabi ako sa kaibigan ko ng problema ko, hindi naman sila basta-basta makakatulong sa akin. Mas pamilya pa rin ang uunahin ko kaysa sa mga kaibigan ko. Yun lang sa akin, ma'am, para sa akin yun. Yes, iba-iba tayo ng mga ng mga tawag dyan. Iba tayo ng mga Pananaw mo. yes, mga pananaw, yung mga gusto nating kahihinatnan or pupuntahan sa life, yung mga ginagawa, yung mga experiences natin everyday. Pero, alam nyo, para naman sa akin, dapat talaga alam natin sa sarili natin. Kung makikinig man tayo sa friends natin, sige, pakinggan lang natin. Diba? At na-depend tayo sa family natin. Pero nasa atin pa rin kung ano yung desisyon. Diba? Kunyari, magkaroon ka man ng problem sa family mo, tapos lapitan mo yung kaibigan mo, humingi ka ng advice. Tapos hindi ka naman pala sure kung tama yung sasabihin niyang advice. Nasa iyo pa rin eh. 'Di ba? Kung saan ka makikinig o kung ano yung desisyon na gagawin mo. Okay? Basta wag tayo fully magre-rely sa ibang tao. Okay? Or kung wala ka man tiwala sa family mo, 'di ba? Kasi may mga ganun minsan. Pero alam mo naman na yung tama at mali, 'di ba? So kaya nga natin pinag-aaralan tong personal development para kahit tayo lang, 'di ba? Kahit na meron tayong social na aspect, pero kahit tayo lang, alam natin mag-decide kung ano yung tama at kung ano yung mali at kung ano yung dapat nating gagawin. Okay? So thank you sa mga sharings nyo. Next slide tayo. Spiritual development. You begin to have interest in spiritual concerns. You start pondering on questions concerning existence, essence, spirituality, religion, and God. Actually, nangyari talaga yan sa akin during my teenage. Okay, di ba? Yung parang
Dahil sa marami na tayong nalalaman about sa paligid natin, marami tayong pinag-aaralan during our high school, college, di ba? Nagkakaroon na tayo din ng interest o nako-concern na rin natin yung about sa existence ng tao, yung essence ng life, di ba? Spirituality, and even religion. Kakaroon nga ng mga ano dyan tawag yung mga pagtatalo ba? Di ba? In terms of spirituality. Pero sabi ko nga sa mga estudyante ko, grade 2 pa lang, kahit na kasi may mga classmates silang yan, iba-iba ng religion, may Muslim, di ba? So kahit ano man, yung religion at yung paniniwala natin, spirituality, kailangan pa rin nating magkaroon ng respeto, di ba, sa paniniwala ng iba. Alam naman na natin yun, di ba? Pero minsan, hindi natin napipigilan. Kahit ako ngayon na malaki na ako, hindi ko napipigilan na, bakit ganun siya? Bakit kailangan na ganito? Palagsisimba, kailangan ng ganyan, kailangan ng ganito. May mga ganun pa rin ako. At may times na parang gusto ko pa rin makipag-debate, the word is debate, pag-debate about sa paniniwalang spiritual. Pero, di ba, kailangan pa rin natin kasi hindi naman tayo sa bansa na iisa lang ang relihiyon. So, kahit ano pa man yan, so, kung ano yung paniniwalaan natin. Pero, ang mahalaga, isang Diyos, di ba? Meron kang paniniwalaang Diyos and gumagawa ka ng tama na ayon doon sa aral na sinusunod mo. Okay? And para hindi rin magkaroon ng chaos or samaan ng loob whatsoever, tagalit, di ba? Tayo ay mabuhay ng payapa. Okay? And, ayun, respeto sa bawat isa. Okay po? So, next. Kung masyadong mahaba yung pag pinag-aralan natin yung spirituality or spiritual development or yung mismo yung spirituality, yung mga aspects niyan, masyadong maraming yung debate or masyadong maraming iba't ibang mga comments ba. Pero padaliin natin ng live. So alamin lang natin kung ano-ano yung nade-develop sa atin as human being, yung spiritual aspect natin. So let us evaluate your thoughts, feelings, and behavior next. So thoughts. Ano ang thoughts? It refers to the ideas or arrangements of ideas that result from thinking or the act of producing thoughts. Alam niyo naman na yan, di ba? Everyday nagagamit natin yan. Kahit nga bago kayo matulog o natutulog kayo siguro, di ba? Napapagana natin yung mga ideas. Siguro minsan sobrang dami ang daming concern, ang dami nating gustong gawin, di ba? Bombarded na yung mind dun sa mga kaisipan, yung mga iniisip. No? Pero wag nating hayaan na yun nga, yung parang matoxic yung thoughts natin dahil sa dami na nating iniisip halo-halo na maging negative yung effects sa atin. Yung effects sa atin. Kasi yun nga, sabi nga ni Ivan, some thoughts turn to anxiety. Pag hindi natin na-manage ng maayos, okay, yun nga yung pag napapabayaan natin, naisip tayo ng isip. So, gawin lang natin magaan. No, kahit na sobrang daming concern, sobrang daming nating gustong gawin, sobrang daming problema, so wag nating hayaan na mapunta yon sa toxic at mapunta sa anxiety. Okay, next. Thoughts, feelings denotes a state of consciousness such as that resulting from emotions, sentiments, or desires. Ayan. So, di ba? Hindi naman tayo ay normal na human being. So, tayo ay nakakaramdam. Di ba? Hindi tayo manhid. Okay? So, alam nyo na yan. Di ba? Everyday, iba-iba yung feeling na nararamdaman natin. Di ba? Hindi nga everyday yung mood. Di ba? Natin everyday halo-halo.
Okay? Pero, yun nga, tulad rin ng thoughts, huwag nating hahayaan na masakop tayo ng feelings or yung emosyon natin. Ayun nga yung aso namin. Okay? Kung meron man negative feeling, huwag nating hahayaan na masakop tayo nun sa araw-araw. Okay, simulan natin yung araw natin na magaan lang, di ba? Kahit na sobrang daming problema, di ba? Lahat naman tayo may problems. Pero wag nating ipauna yung emosyon na kung ano meron tayo that time kasi pwedeng maging pwedeng tawag dito, tumaas sa utak natin, sa pag-iisip natin, tapos pwedeng mahawa yung buong being natin, tapos pwedeng madama yung mga tao sa paligid natin. Inis ka lang pala sa sarili mo, parang iba lang pala yung mood mo for today, pero dahil sa hindi natin na-manage ng maayos, di ba, ganon? So, ano nangyayari? Pati yung taong nakikita mo, sa paligid mo, nadadamay. Kasi nga, ganun yung pakiramdam mo, ganun yung emosyon mo. Okay? So, feeling management siguro yan. So, dapat i-manage natin ng maayos yung emotions natin. Actually, matatackle pa naman natin yan sa mga next topic. So, reminder lang din. Reminder ko sa sarili ko at reminder ko sa inyo, okay, na wag nating i-unmanage yung mga emotions natin. Okay? Para hindi rin tayo magkaroon ng kaaway, siguro ganon, or para hindi buong araw natin is magiging negative na, di ba? Para hindi rin maging masama yung tingin sa atin ng ibang tao. Di ba? Kasi ako parang, yun yung sabi ko, lagi raw ako nakasimangot. Siguro sa sobrang daming ginagawa. Parang, sobrang dami kong iniisip. Yan na, thoughts. Tapos dahil sa sobrang dami kong iniisip, yung emotions ko naapektuhan na. So, lagi na akong nakasimangot, lagi na akong galit, parang gano'n, lagi mainit yung ulo ko. So, dahil sa lagi mainit yung ulo ko, nakasimangot ako. Siyempre, pag mainit ulo mo, nakangiti ka, di ba? So, nakasimangot ka. So, pag nakikita ko ng ibang tao, siguro sa school or sa work, si Ma'am Cha, laging parang yung ugali niya siguro is mataray, parang ganun. Mataray kasi lagi raw akong nakasimangot. Pero nung nakilala nila ako, hindi pala ako ganun. So what I mean is, parang kung ano yung emosyon na pinakita mo that time, that day, parang doon ka nila kinilala. Pero hindi naman ako ganun. Diba? So, sinasabi ko lang is, pag-aanin natin yung life. Kasi 'di ba parang nakakahawa ka rin at nakikilala ka rin nila. 'Di ba? Totoo 'yun, nakakahawa pag yung yung aura mo is ganito, galang, parang masaya ka lang. So yung mga kasalubong mo or mamimit mo that day, parang ang ganda lang nung aura niya, parang nakangiti lang siya. So pati siya kahit na bad mood pala siya that day. Dahil sa nakita ka niya, 'di ba? Accidentally. So, magiging ganun, nakakahawa. Isasabi na nakakahawa yung mood mo, yung emotion mo that time or that day. Okay? So, next, dami kong kwento, no? Maganay na pala. Behavior refers to the range of actions and mannerism made by individuals, organism, or any entities in conjunction with their environment. So, yun na yun, yung behavior, mannerism mo, yung actions mo. Para sinasabi nila na yung behavior is yung nakasanayan mong pag-uugali. Okay, yung sinasabi ko sa inyo na wag magiging, sinasabi nila, first impression, last. So, wag magiging negative sana yung tingin nila na behavior natin. Okay? Yung mga actions natin, yung mga mannerisms natin, actually, likas naman yun sa atin. Diba? Pero dito nga sa personal development, dinedevelop natin, minamanage natin. Meron man tayong actions negative, or pag-uugali, or mannerism, diba? Itong subject na to, yun nga, tiyatackle natin isa-isa para mabago natin yun. Okay? So next.
The need to evaluate one's thoughts, feelings, and behavior. Next. Yan. So, balik pala tayo sa unang slide. So, evaluate. Actually, alam niyo ba, dati, siguro nung college ako, the end of the day, nag-evaluate ako. Hindi ng thoughts, feelings, and behavior yung mga nagawa ko. Pero importante pala talaga na mag-evaluate tayo, no? Every day. Siguro sa gabi, yung parang, tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung inisip ko sa taong yun? Tama ba yung actions ko? Tama ba yung nasabi ko? Tama ba yung binehave ko dun sa taong yun or sa group ng tao? Importante pala yun para din na yun nga, nakakita natin na may mali ba tayong ginawa sa araw na to na pwede nating mabago the next day. O baka kasi hindi rin tayo aware na tayo pala ay meron nang nasabing hindi maganda or meron na pala tayo nabitawang masama sa tao, tapos yung taong hindi lang natin napansin, yung taong yun, ano palang madamdamin. Ba masama na pala yung loob sa'yo. Okay, so importante to, yung pag-evaluate yung mga thoughts, yung feelings, and behavior natin the whole day. Tapos in the end of the day, ayun nga, evaluate natin yung self natin para baguhin natin. Hindi man natin mabago kaagad, diba? Day by day, diba? May pagbabago na de-develop. Okay? Yes, may mga bagay din po kasi ma'am na hindi sinasadya din, pinagsisisihan natin pala sa huli. Okay, so evaluate yourself, okay, every day. Next. One's thoughts, feelings, and behavior are interconnected and interrelated. In fact, they influence and affect one another. So, yan, magkakasama yan. Di ba nga kanina sinabi ko na ko iniisip. So, parang iba na yung pakiramdam ko, yung emotions ko, bad mood na ako. So, ano nangyayari? Ito na yung nagagawa ko, nakasimangot na pala ako, gano'n. So, connected yan. Yang tatlong yan, interconnected and interrelated. They influence and affect one another. Okay, next. Most negative feelings and behaviors are generated by negative thoughts. Kaya nga dapat tanggalin natin yung negative na pag-iisip para hindi yan yung maramdaman natin at para hindi yan yung lumabas sa ating actions. Siguro parang nasa isip mo pa lang, huwag mo na hayaan na mapunta siya sa heart mo or sa feelings mo para hindi mo na siya mai-act o hindi mo na siya mai-behave, mailabas. Okay? Next. We have the power to rid ourselves of harmful thoughts, feelings, and behavior. So, hindi yan magagawa ng ibang tao para sa inyo. Kayo lang makakagawa niyan para sa inyong mga sarili. Okay? Next. Wala na ba? O, last na pala yun. Parang last na yun. Yes, last slide na pala ito. Okay, so that's it. Class. Actually, 5 sections tong nandito. Sana lahat nakapasok, no? Hindi ako nababasa sa GC. Okay, so siningit ko lang yung topic na yan. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina. Para next meeting, next week, short quiz po tayo. Totoo na yon. Okay? Totoo na yung short quiz natin. Next meeting, Google Form po tayo. Bibigyan ko lang kayo ng time para magsagot dun sa form na isi-send ko. Papasok pa rin kayo sa Gmeet, ha? Para sa instruction ko. And then, isi-send ko dito sa ating chat box yung link kung saan kayo mag-quiz. Okay? Ay, nag-MMK ba ako? Okay, thank you so much. So, may question ba? Anyone? Wala na po, ma'am. Meron bang ano? Thank you, ma'am.
po, ma'am. Tinapos. Salamat po, ma'am. Okay, kung wala na Na question, magsisend Thank you ako po. na, wala muna nga alis ha, baka may umaalis na. Magsisend ako ng link, attendance link. Wala ko muna Okay po, ma'am. alis. Magsisend ako ng attendance link. Dito, Okay po, ma'am. Po, ma'am. May assignment ano, ba, ma'am? bago kayo mag-CLES. Pakilagay ng name and yung section ninyo. Marlon, send ko sa'yo ha, para dun sa isang link. Send ko sa'yo, Marlon, yung attendance link para dun sa second link natin. I-PM ko sa'yo, Marlon, ang ating ICT for today. Para Marlon. Yan, mag-attendance po tayo. Kung done na, pa-open ng camera. Okay, mag-open ko. Mag-hello ko. Open ng camera ninyo if done na. Pwede ka nang mag-stop presenting, Marlon. Hello? Hello po. Yes. May tanong po si yung classmate namin po. Yes. Nasa message po. Isang messenger. Lagi Yes, sa Shaira. po ng Google Meet. Ano yung Shaira? Ma'am, ask ko lang po, ma'am. Yes. Ano po yung MI, ma'am? Middle initial. Okay po. Okay na. Okay, sa picture tayo. 1, 2. Siguro sa isang link, marinig ko na mag-picture ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi pa naka-open yung iba. Hindi na baka, Wala pa po, ma'am. Ako lang po, ma'am, naka-open. or hindi ko lang nakikita kasi mahina ang signal. Tapa? Naka-open na po ako, ma'am. Mute na lang ng microphone para hindi mag-lag yung iba. 1, On cam, Tiffany. 1, 2, 3. Okay. So, meron na bang leader ang St. Jerome? Or St. Jerome teacher ba? Shaira po. Ayaw nga pala si Shaira na. Okay. Lahat nasa FB page na, St. Jerome ha. Kasi doon na ako magpo-post ng mga bagay-bagay. Yung mga hindi pa nakapag-join, Shaira, class leader, ikaw na bahala. Okay? So, kung wala nang question, nakapag-attendance na lahat. Ma'am, may question po ako, ma'am. Yes. No, ma'am. Rinig mo ako, ma'am? Yes. Ma'am, yung sa output 2 po, kasi last time na nag-meeting tayo, hindi niyo po nasabi na gagawin. Ang dami po kasi nagpasa sa akin, so ano na po yun, ma'am? May output number 2 na ba tayo? Yes po, ma'am, yung sa, po, sa banner po. Banner? Ako yung may banner. Anong banner? Pagawa ba ako ng banner? Yung ano po, Ma'am, hindi po, ma'am. Ma'am. Ma'am, meron po. Hindi Yung po. gawa ko sa may number. Banner ng alin? Yung deadline daw po nun last yung Friday may pa. banner that treasure within me, ma'am. Yes po, ma'am. Kasi po napag-usapan din po Hindi namin po. sa GC ng PD class leader po, ma'am. Yung iba po gumagawa din po. Lang ha? Okay. Sige. Okay, sige. Kung meron tayo, nawala sa isip ko yung second output. Sorry, parang first output lang yung tatandaan ko. Okay, kung yung second output natin, na-send na ba sa mga class leader? Same drive na lang, leaders.
Apo, ma'am. Gumawa na rin po ako ng drive. Okay. Nandoon din po sa may personal drive po. Okay, until next week, bago tayo mag-quiz, yung yung deadline. Okay, sabihin na sa first output. Yung mga hindi pa nakakapag-submit. Sige, i-extend natin hanggang next week. Ang ating class next week ay Sunday. So, Saturday night. Yung last submission ng dalawang output. So, sana naman makapag-submit na lang. Ha? Ma'am, question lang po, ma'am. Yes. Ma'am, saan po mag-a-attendance? Sorry kasi nag-CR po ako, ma'am. Nasa chat